Sino ang mas ligtas na mag-OFW? Single ba o may asawa? Sagutin ko na agad kayo, ang single. Pero depende pa rin sa bansang napupuntahan mo. Mas delikado ang may asawa na mapababae man o lalaki. Parang kakambal mo na kasi ang tukso na umaaligid sa iyo kung hindi ka nag-iingat, lalo na kung palalabas ka, kung mahilig ka sa mga sosyalan, partihan, nandun sa grupo na yun yung tukso. Okay, sabihin na nating matino ka, ang mga kasama mo matino ba? Ngayon, kung mahina-hina ka at nagpapatangay ka sa sulsol sa udyok ng mga kasama mo, matutokso ka talaga. Magugumon ka kung wala kang self-control. Doon naman sa experience ko sa Taiwan, kasi 2 years ako doon, kadalasan naman kasi noon ang party o disco ay sa araw. Actual mong mapagmamasdan na akala mo dalaga kasi kung makapagayak, talagang pamatay ang pormahan. Yung pala, may asawa na at may mga anak. Tapos, inaaway pa siguro ng asawa niya sa Pilipinas. Siguro sa isip-isip niya, nagpapakapagod na ako sa trabaho. Pinapadala ko na lahat sa inyo ang sahod ko. Tapos, aawayin mo pa ako. Pakiramdam niya yung puntong yon, nagkaroon siya ng kalayaan na magagawa niya ang gusto niya nang walang makikialam. Naisip niyang deserve at entitled siyang magsaya dahil sa hirap ng trabaho niya. Kaya napaka-prone sa tukso ng may asawa. Kaya kung nag-iingat ang single o dalaga, mas lalong mag-ingat ang may asawa. Ang mga lalaki pa naman, kiss and tell yan. Minsan, makapagyabang lang sa kasama, mas tinalo pa yung babae sa pagkikwento kung anong nangyari sa kanila sa kama. Napansin ko yung mga ganitong issue sa Taiwan, di gaano nakikialam ang employer sa personal na buhay ng kanyang empleyado. Yun ang napansin ko noon. Di tulad sa Saudi na malaki ang pag-asa mong mag-intervene o tulungan ka ng kumpanya mo sa magiging solusyon. Kung di man magawa ng kumpanya, nandyan ang embassy na maaring tumulong sa iyo. Pero pagka ganitong marital problems, kahit dalhin mo pa sa embassy, ang hirap pagkasunduin yan. Lalo na kung may mga makasariling motibo ang bawat isa. Lalo na kung may anak na, talo pa ang giyera sa gulong nangyayari sa buhay nila. Physically, emotionally, spiritually, stress ka pagka ganun. Financially pa pala kasi bawat galaw mo ay pera ang katapat. Sa mga nagbabalak mga ibang bansa, tibayan niyo loob niyo. Kailangan bago ka sumakay ng eroplano o ng barko, dapat naisaksak na natin sa puso at isipan mong hindi ka magpapatukso. Desisyon mo na agad dahil at stake o nakasalalay dito ay ang kinabukasan ng pamilya mo. Madali lang naman matukso kung saan lalapit yan sa'yo kahit di mo hanapin. Pero itanong mo sa sarili mo, ano o sino ba nagpapatibay sa'yo? Alin ang mas matimbang sa'yo? Ang pangarap mo ba para sa iyong pamilya o ang tukso na ikasisira ng iyong pamilya? Normal sa ating mga OFW na ang pangarap lang natin ay magkaroon ng sariling bahay at lupa, mapag-aral ang mga anak. Sa madaling salita, mabigyan sila ng maalwan na pamumuhay kasama tayo. Pero paano nga kung ang tukso ay nandun na o nandyan na corner ka na? Syempre, nakakapanganig ng laman yan. Ang sarap nun sa totoo lang. Pero, subalit at datapwat, alam mo sa sarili mo na kapag hindi mo inatrasan ang tukso na yan, mas malupit ang consequences o pananagutan mo. Ika nga ulit, saglit na sarap at ligaya habang buhay na pagdurusa ang pananagutan mo una sa asawa at anak mo. Pangalawa, at ang pinakamalupit na pananagutan mo ay sa Diyos. Hindi na kasi pwedeng baliwalain ang spiritual na buhay natin dahil tumatanda na tayo. Kailangan alam na natin sa sarili kung saan tayo patutungo, sa hell ba o sa heaven. At maraming nangyayari na kapag ubos na ang kabuhayan mo, ang kayamanan mo, iiwan ka na ni kabit, lalo na kung nakita niyang matanda ka na rin. Kaya ang minahal lang niya sa iyo ay ang kabataan mo at yung benepisyo niyang nakukuha sa iyo. Pero alam niyo ba, may babait namang kabit dahil ibinabalik nila kay legit yung lalaki. Yun nga lang kapag may sakit na. Yung iba nga kapag patay na eh. Mga ka-OFW, nawa may natunan kayong aral sa oras na ito. Maraming salamat sa panonood at
Pagpalain kayo ni Jesucristo. Pakishare nyo naman po itong aking video, subscribe or follow na rin kayo.